Hello, what's up guys? Ron here and welcome back to my channel. In this video guys, daily vlog, daily diary na naman tayo. So, ayun, yung mga nangyari kahapon ay ikukwento na naman natin ngayon. So, day 25 na yata tayo ngayon. Yung day 24 nakalimutan ko i-upload kahapon. Sobrang busy o sobrang hindi ko lang talaga siya nagawa at nakalimutan ko talaga. Yun, yun yung mga nangyari kahapon, no? So, ngayon ko lang naalala na hindi ako nakapag-upload ng daily vlogs ko kahapon. Pero anyway, i-upload ko na lang ngayon, araw na to, sabay-sabay. Kasama na yung day 25 tapos yung workout na ginawa ko kahapon. So, yun lang no. Tapos everything's fine and everything is okay and well, lahat naman ay maayos ang takbo kahapon sa trabaho. So, I feel more energized and more energy in my inside of me. Tapos parang kulang pa yung trabaho na ginagawa ko. Yung parang, ang sarap lang, sige lang, gusto kong mapagod, pero wala nang ibang gagawin. Kaya, yun, tumigil tayo. Kahapon, hindi ko nadala yung Bluetooth headset natin, kaya nakalimutan kong makapag-upload. Kasi sanay akong may headset, saka ko lang siya naaalala. Kahapon kasi halos hindi ako masyadong nag-cellphone na nood ng YouTube. Ang ginawa natin is nag-ML tayo. Nagkatatlong attack yata. ML. So, ayun, okay naman, no. Hindi sana ako mag-OT. Kaso pinag-OT ako ng pantsang namin, si Tongwei. So, nagpapasalamat ako at natutuwa ako kasi parang ang bait niya na sa akin ngayon. Dati pinag-iinitan niya ako, iniikot-ikutan niya ako lagi. Parang gusto niya akong mahuli at matanggal. Pero ngayon, dati binibidyohan pa nga niya ako, nakikita ko eh. Pero ngayon, nagbago na ang lahat. Kaya, pinagdadasal ko lang din naman ng lahat ng to. At saka, syempre, binabago natin na yung sarili natin. Kapag medyo nagiging aware na kasi ako, pag nagiging negative na naman yung utak ko, ina-stop at think positive. Think positive lang guys. Alam ko, makakaahon din ako sa kahirapan at nagiging mayaman din ako. At yun yung ngayong ini-imagine ko, no? Ngayon yung ini-imagine ko ngayong umaga na to. Tapos, nanalangin tayo, tapos, nagbasa tayo ng Bible. So, as usual, kagabi, nagbasa rin ako ng Bible. Babasahin ko sa inyo yung nabasa ko kagabi at saka yung ngayon. So, ang nabasa ko kagabi ay ito yung nakasulat. Alas 12 na tayo nakapagsulat, tapos alas 12 na rin tayo nakatulog. So, kulang tayo ng tulog. Although, okay naman ako sa ganitong tulog at sanay tayo sa puyatan. Pero, mas tayo yung, mas nakakatulog na tayo ng maayos ngayon. So, yun yung kagandahan sa ginagawa nating, tawag doon, disiplina sa sarili. Although, hindi ko pa rin magawa ng on time yung tulog. Kasi ang dami kong tinatapos sa isang araw. So, nagsulat nga pala ako ng story tungkol kay Jose Wale at Paulo. Kasi ang ganda lang meron kang mga alam na kwento. So yun yung ko sa sarili ko na meron akong mga baong mga kwento. So yung napapanood ko kay Millionaires in You. Kung hindi niyo pa alam yung channel na yun, manood kayo dun guys. Ang sarap lang makinig sa kanya, yung mga kwento niya. So ngayon, yung mga kwento niya, sinusulat ko. At i-memorize ko yun at gagawin ko rin kwento, siyempre, para sa akin. Para may maikwikwento naman tayo sa ibang tao. Okay? So, yung nabasa ko gabi, Samuel 12 verse 28. Now therefore gather the rest of the people together and encamp against the city and take it, lest I take the city and it be called after my name. So, parang instruction to, no? Kay David, kay Haring David ng Panginoon. And now therefore gather the rest of the people together. Gather yung people, the rest together. Siguro parang message din to sa akin para sa inaharap.
Tapos, "and encamp against the city and take it." Hindi ko ano yung encamp na. So, mamaya i-go-google natin. "Lest I take the city and it could be called after my name." Okay? Yung city is called after the name of the Lord. So, hindi ko masyado siyang na-relate sa ano, tsaka wala akong naging reflection diyan. Maaaring message 'to sa hinaharap para sa'kin. Tapos ngayong umaga nag-aano ako, nagme-meditate ako kasi na-i-imagine ko yung mga gusto kong ma-achieve, yung mga dream car, yung dream house, yung dream land, yung mga gano'n. So, ano, after ko mag-meditate, nagdasal na ako nun, 'di ba? Nagbasa ako ng Bible, nag-open ako. Yung pag-open ko ng Bible, meron akong kinakapang page. Tapos yung page na yun, halimbawa ganito, ito na hahawakan ko, 'di ba? Pero nag-open yung Bible ng ganito, ito na, itong nasa ibabaw. So, hindi na ito yung pinili ko, yung nakakapa ng daliri ko. Yung pinili ko is ito na. So, yung nakasulat dito, ito lang sinulat ko. Psalm, Psalm 49 verse 5. "Wherefore should I fear in the days of evil, when the iniquity of my heels shall compass me about?" Parang question mark ni David yata 'to. David pa rin yata 'to, eh. Yung question mark niya sa mga tao or sa tao yata. Tapos tinuloy-tuloy ko siya. So, parang kung ire-reflect ko siya sa sarili ko, "Wherefore should I fear in the days of evil, when the iniquity of my heels shall compass me about?" Wala masyadong connect sa ngayon, pero maaaring puwede rin siya nung past ko. Kasi yung mga siyempre yung mga evil, 'di ba? Ah, ma Yung kagaya nun, yung mga katrabaho ko na gusto kong tanggalin, 'di ba? When the iniquity of my heels shall compass me about. Puwede siyang mai-reflect dun. Yung should I fear in the days of evil. So hindi tayo dapat matakot. Tapos yung mini-meditate ko is yung mga yun nga, yung gusto kong mangyari sa buhay ko, yung gusto kong kaso parang ito yung pinababasa sa'kin ni Lord. So naisip-isip ko lang, ayaw ba ni Lord na maging mayaman ako? Pero sa'kin hindi. Gusto ko pa rin maging mayaman kasi gusto kong ahon sa yung pamilya ko sa kahirapan, yung buong pamilya ko sa kahirapan. Yun yung gusto kong mangyari sa buhay. At alam yun ni Lord. Pero kung ayaw niya, Diyos ko naman, bibigyan mo naman ako, Lord. Ito yung sabi niya, "But God will redeem my soul from the power of the grave, for He shall receive me." Selah. So, yung Selah kasi di ko alam. Pangalan ba to ng isang tao o ano? Kaya sinulat ko to. "But God will redeem my soul from the power of the grave, for He shall receive me." Selah. Tapos, verse 16. "Be not thou afraid when someone is made rich, when the glory of his house increase. For when he die, he shall carry nothing away. His glory shall not descend after him." So, ito na yung naging trigger point na wag daw akong matatakot kung meron isang kapitbahay or someone na yumaman when the glory of his house increase. So, for when he die, yun nga, pag namatay naman siya, hindi naman niya madadala yun sa langit. So, yun yung parang lesson dito. Para siyang, kasi nagme-meditate nga ako sa mga gusto kong makuha. So, para bang sinasabi niya ba dito na huwag ko nang pangarapin na yumaman at ano, yumaman. At huwag akong matakot yung mainggit sa ibang yumayaman. Kasi pag nawala naman yun is, nung namatay naman sila is, hindi naman nila madadala sa langit. Parang message siya na parang sinasabi sa akin, huwag ko nang hangarin na
yumaman. Kasi 'pag namatay din naman ako, hindi rin ko rin naman madadala sa langit. Pero gusto ko pa rin yumaman, eh, kasi gusto kong ma-experience yung pagiging mayaman at maiparanas sa pamilya ko yung buhay na walang masyadong iniintinding problema, yung mapayapa, financial freedom, time freedom, yung nagagawa ko, namin yung mga bagay na gusto naming gawin, mamasyal all over the world. So, yun Lord, yun yung mga gusto ko, eh. Sana pagbigyan mo ako. So, siguro parang message din siya na parang kung yung iba yumayaman, huwag akong mainggit at matakot. Gawin ko rin yung para sa'kin. Parang gano'n din siya. So, yun lang po yung video natin ngayon. So, i-upload ko 'to kasabay nung kahapon na hindi ko na-upload. So, that's it for today's video at maraming salamat and God bless us all.